Praise the Lord. Kamusta po kayo? God is good. Nananariwa. Hallelujah. Although, Feb po, no, pag pumapasok po yung Feb, ang pinag-uusapan po ay Heart's Day. Okay? It's Heart's Day. Okay? Mga serye o topic ng mga ano ba yun? SB no, narinig ko siya yung mga SBNB, SBNG. Since birth, no boyfriend. Since birth, pasalamat kayo. Dahil yung para sa inyo, parating na. Naisilang na kanina. Hindi. Although bago po serye natin, pero I believe hindi po bago ang ating pananampalataya. Hindi rin po bago yung pag-asa na ating inaasam sa ating Panginoon. Although bago po, it's another month na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. We are healthy, alive, and nandito po tayo to enjoy the presence of God, to enjoy the manifest presence of God together with this congregation. Naniniwala po tayo sa umagang ito ay kikilos at kikilos pa rin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang pag-uusapan po natin for this month is understanding the God kind of love. No, merong mga pag-ibig na ang Diyos po although siya po ang pinagmulan, pero kinaklasify niya po ito. Binibigay niya ng pagpapaliwanag kung ano yung klase ng pag-ibig na meron po ang Diyos at sana maging ganito rin po ang ating pag-ibig na ibinibigay sa mga tao. Although meron po tayong tinatawag sa Greek word na eros love, ang pinag-uusapan po dyan yung romantic love. Okay, meron din po tayong pag-ibig from the Greek is phileo. Pag ikaw ay crippled, phileo. Okay. It's a friendship kind of love, no? At yung storge, ito po yung pag-ibig, natural love po natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, no? Yan po yung klase ng pag-ibig. Pero alam niyo po, yung pag-ibig ng Panginoon, ang tawag po dyan is agape. It's unconditional love. Di po ba nung kayo ay nasa first week o first month parang ng... by the way, sino po dito yung kasama niya ang asawa niya sa umagang ito? Kindly raise your hands. Yung iba, parang ayaw na no? Parang... Okay, pag po ako ay speaker, isama nyo na ang mister nyo kasi tinatanong ko na po yan. Dahil ako po ay masaya kapag po ang pamilya ay sama-samang nagpupurit sumasamba sa ating Panginoon. Okay, so kung kasama nyo po ang asawa nyo, hindi po ba the first week or the first month ng inyo after wedding, agape yan. No, unconditional love. No, kasi dami mo natutuklasan. Okay? Akala mo talagang ang ganda. Alam niyo po bakit iniwanan daw ni Gabby Concepcion si Sharon Cuneta? Gusto niyo malaman? Mamaya puntahan niyo ako. Ibig sabihin nun, marites kayo. Paki-dim lang po ng konti ilaw ko. Okay? Ito yung, although gusto nating minamahal tayo. Gusto natin wini-welcome tayo. Gusto natin binavalued tayo ng tao. Tama? Sino ba dito yung ayaw na ayaw niyang minamahal siya ng tao, wini-welcome siya ng tao, ini-entertain siya ng mga tao. Kaya nga may mga ushers tayo kasi ini-extend yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga first-timers. No? Actually po, marami pong mga kwento na sa pamagitan pa lang ng pag-welcome ng mga ushers. By the way, kung meron pong usher na nag-welcome sa inyo, paakyat na kasimangot, sabihin niyo po sa akin, no? Okay, report niyo po sa akin. May mga pangalan po yan. Makita niyo po yung pangalan nila sa baba.
Kahit bumaliktad yung ID, kita pa rin yung pangalan nila kasi baliktaran po yung ID nila eh. Okay? Sumbong niyo po sa akin. Marami pong nagkakwento na dahil sila po stress at dahil na-stress na sila, hindi nila nararamdaman na merong nagmamahal sa kanila, in-isolate na sarili nila. But as they come sa isang church, tapos welcome siya ng usher. No, yung iba talagang iba yung pagkaka-welcome. Ngayon, medyo alcohol ang nag-welcome sa inyo. Okay? Nakita daw yung ngiti ng usher na inviting talaga sa church. So, dahil first time niya, tinatry niya yung church, dahil inviting yung usher, tiningnan niya, finil niya kung ano meron sa church. And upon hearing the message of God, sinasabi niya, from the very start hanggang sa huli, naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos sa church na to. Sino ba ayaw nito? No, kaya nga po, tayo po, although nawala na po yung beloved, let us love one another, yung shake hands. Alam niyo po, kaya tinanggal namin o kaya wala na po, una, doon sa COVID. Pangalawa, dahil yung iba, ayaw umikot eh. Kasi daw kapag sumasakay sa jeep, baka makasakay, ililibre pa. Okay, hindi po yun, no? Hindi po yun. The reason why we are here because we love God. And we love God because God loves us first. Kaya po tayo natutong magmahal dahil po naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa buhay po natin. Kaya po ang pag-uusapan natin today, the God kind of love that is not self-centered. Tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos, kami po lumalapit sa umagang ito, asking you, Lord, to move mightily in this congregation as we hear your word. At dalangin namin, O Diyos, na hindi lamang namin matutunan ito, kundi makasunod po kayo sa nais nyo, O God. And be with us, Lord. Give us understanding, give us wisdom that we need upang lahat ng aming pag-aaralan ay tumimo po sa aming mga puso't isipan at magawa po ito, O Diyos. Makasunod po sa inyo. And as we pray, let your will be done. Let your Holy Spirit be upon us. And I speak healing, Lord, sa aking mga kapatid. I speak life. I speak salvation, Lord, sa lahat po ng aming mga pamilya. Salamat, O Diyos. This we ask in Jesus' name. Amen. So, pagsasabi nga po, self-centered. O, paging yung pagsasabi ng self-centered, parang, tag nito, reserve na tayo, no? Alam niyo, pagiging reserve, self-centeredness yan. No, alam niyo po, yung mga tao talagang, tayong lahat, no? Mga tao, parang ako, hindi tao. Okay? Tayong lahat, nung sinilang po tayo, self-centered na tayo. Sa simula pa lang. No, tingnan niyo po, ano pong unang ginawa nyo nung kayo ay isinilang? Although hindi nyo alam. Meron na bang nakaalam na kailangan siya umiyak the very first day na pagluwa niya dito, pagsilang niya dito sa mundo? Meron na ba na kailangan yung iyak ko medyo beauty? Okay, medyo nakasmile para uso ng social media ngayon. Paglabas ng bata, pinipicturean, binibidyoan para pag pinost sa Facebook, nakangiti ka the very first day na iyak mo. Meron na ba? Pero tingnan niyo po kung paano niyo kinokontrol yung mga magulang o yung mga adult sa pag-iyak. Na kapag umiyak ka, may lalapit sa'yo. Kapag hindi mo nakuha, pag dumarating ka, lumalagi ka, pag hindi mo nakuha yung isang bagay, iniiyak mo. Okay? Nagdadabog ka, no? Yung mga magulang mo, dinadrive mo sa pamagitan ng pag-iyak at pagsigaw. Kasi yun ang unang ginawa mo eh. Tapos effective. Aba, lumapit si nanay. Subukan ko nga kay tatay. Okay? Pero right now, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano hindi maging self-centered. Hallelujah! Okay? Para gawin po natin ito, para magawa po natin, basahin po natin Ephesians 3:16-20. Sabi niya, I pray that from this glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. So, hindi natin magagawa to without Christ's empowerment, without the Holy Spirit. Tapos, anong gagawin niya? In verse 17, then Christ will make His own home in your heart as you trust in Him. No? Hindi lang inner strength, but Christ will live in us. Ano resulta nito? As Christ lives in our hearts, your roots will grow down into God's love and keep you strong.
as we love other people, as we value others as well. Kasi po, hindi ang pagmamahal po na nais na display po natin from God ay hindi po self-centered. Hindi yan yung pakakasalan ko siya kasi ang dami niyang lupa. Nakapaso. Pakakasalan ko siya kasi ang laki ng sweldo niya. Ay, ang taas pala ng sweldo niya. Nasa NTEC, 7th floor. Okay? Ang ganda niya kapag kasama ko siya para akong prinsipe din sa ganda niya. Alam mo yung gagandahan, kapatid, minsan nakukuha lang niya sa foundation. Hallelujah. No, madalas kapag tayo umiibig, ang inisip natin, ano ang makukuha mo? Anong bagay na yung preference mo, paano isa-serve ito? Meron ba dito na pinakasalan niya yung asawa niya dahil basta mahal lang niya? Di ba nag-i-scout ka muna? Hallelujah. Kapag merong medyo yung eyes mo naging tantalizing sa kanya, medyo magsisimulang tumibok ang puso mo. Nung tumitibok ang puso mo, tinitingnan mo siya, in-scan mo siya. Flawless. Hallelujah. Ang kinis. Okay? Yung legs niya parang Mongol. Pencil cut. Hallelujah. Tapos mga daliri talagang parang kandilang. Ano sabi nila? Kandila. No? Yung talagang, okay. Alam mo, pag ganyan ang hinahanap mo, kapatid, tamad yan. Hindi, biro lang. Baka meron dito na alam niyo, may nakausap po ako. Huwag niyo pong i-judge yung mga babae, lalo na mga dentista. Lalo na yung mga surgeon. Hindi pala sila naglalaba. Hindi talaga sila naghuhugas ng plato kasi po nasa kamay po nila, yung profession nila. Hallelujah. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Tuloy natin. Then Christ will make His home in our hearts. Ano gagawin nito? Your roots will grow down into God's love and keep you strong. So ito yung foundation natin. Dito tayo mag-uugat. In verse 18, you may have the power to understand. Okay? Kasi po, masyadong malawak kung paano po tayo inibig ng Panginoon. Pero maintindihan po natin, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love for us. No, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, maintindihan po natin yan. In verse 19 said, may you experience the love of Christ. No, alam mo yung lawak, taas, lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sabi ng pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin, mararanasan natin ito. Because Christ lives in our hearts. Though it is too great to understand fully, then, tingnan niyo po yung then, you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Hindi natin kakayanin yan kung paano maintindihan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi nga rin natin alam kung paano tayo kamahal hanggang ngayon ng ating asawa. Nalaman niya na ikaw pala ay nahilik. Tululaway ka rin pala. No? Mabaho din ang hininga paggising. Hallelujah. Umuutot din pala. Alam niyo, nagkakamabutihan ang mag-asawa kapag sila'y nag-aamuyan ng okay. Pero ito, paparanas ng Panginoon, at hindi lang paparanas ng Panginoon, maintindihan natin kung gaano kagrabe pag-ibig niya sa atin. Tapos paano? Paano to? In verse 20, he said, now all glory to God. Of course, itong gagawin nito hindi because of us. It because of God. It because of Jesus. Who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinite more than we might ask or think. Jesus will work in our heart, in our life,
even in our emotions, para kapag tayo po umibig, naintindihan natin kung paano po ang pag-ibig na ibinibigay po natin sa iba. Naintindihan natin kung bakit po tayo kailangan umibig sa iba. Kung bakit natin kailangan ibigin yung ating kapwa. Maintindihan po natin. Of course, lahat po tayo marunong magmahal. Pero minsan, madalas may limitations. Ngayon po, tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po ang kanyang agape love na patuloy nating maranasan at ma-extend sa iba. Sabi ng 1 Corinthians 13, 4-8, love is patient, love is kind. Ito yung madalas na nasa Islam. Uso pa ba yung Islam book? Nung kasi ako grade school, usong-uso yan. Who is your crush? Define crush mo na, no? Define crush. Tapos, who is your crush? Define love. Makikita mo, love is blind. Love is discovered by Adam and Eve. Romeo and Juliet practice it. Hallelujah. Okay, pero yung love na to, galing sa ating Panginoon to. Kaya sabi niya, it doesn't dishonor, it doesn't envy, it doesn't boast, it is not proud, it doesn't dishonor others, it is not self-seeking. Ito yung pag-uusapan po natin. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love doesn't delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. When there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Pero nando po tayo sa it is not self-seeking. Okay? Ito po yung ginawa din ng Panginoon sa atin. Hindi po siya umibig sa atin dahil para po maraming maglingkod sa Kanya o para ma-acknowledge natin na siya ang ating Diyos. Na siya ang ating, kumbaga, parang sinasabi natin, kailangan ng Diyos ang ating pangmahal kasi hindi siya, o mawawalan siya ng pagka-Diyos kapag hindi natin siya minahal. To tell you frankly, kahit wala tayo, He will remain God. But we need God to be with Him, to have eternal life on earth at is in heaven. Kaya sabi ng prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, Our Father, who art in heaven, holy is your name, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo magiging obedient sa ating Panginoon pagdating lang sa heaven. Magsimula pa lang dito, magsisimula na kung sino ang Diyos, sino ang ating Panginoon, sino yung Ama na ating we pray, na ating mararanasan dito sa lupa, maging sa langit. Kaya nga, madalas ko sinasabi, kung hindi ka nag-enjoy in worshiping God in this place, hindi ka rin mag-enjoy sa langit in worshiping God. And I believe, wala ka doon. Kasi sa langit, lahat lang po natin gagawin ay sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, God kind of love is not self-seeking or self-centered because God kind of love comes from a holy God. Yung pag-ibig na to, galing sa Panginoon. So kung galing ito sa ating Panginoon, kailangan natin maintindihan paano to. Kasi yung pag-ibig mo, sigurado, namimili yan. Pero tanongin mo sarili mo, nung ikaw ba ay tumugon sa pag-ibig ng Diyos, tinignan ba niya kung maganda ka o gwapo? Tinignan ba yung educational attainment mo? Tinignan niya ba kung anong position mo ngayon sa kumpanya? Tinignan ba niya kung gaano kalaki yung income mo? O kung gaano kalaki yung asset mo sa business? Tinignan ba niya kung hindi ka hanggang ngayon, hindi ka nagde-deodorant? Hallelujah, hindi. Ang tinignan niya, yung tayo na kung wala siya, ay mapapahamak lang tayo. Kaya nga, pinili ng Panginoon na iparanas sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Okay, pag-uusapan po natin ito. True love can only be found in God. So, ibig sabihin, kung wala kang Diyos sa buhay mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo maibibigay yung true love. Hallelujah. Madami ako kinakaunselan na mag-asawa. Anong dahilan at kayo ngayon ay magpapakasal? True love.
Oh, talaga? Okay. Although praise God, no, sa lahat ng aming kinasal o sa mga kinasal ko, wala pang naghiwalay. Praise God. Sana wala. Kasi po, ang Diyos po ang may akda ng kasal. Ayaw po niya ng mga pinagsama ng Panginoon naghihiwalay. Hallelujah. Pero hindi po kasi yun eh. Kasi kapag ang basihan natin kung paano tayo magmahal without God's love sa atin, mawawala po yung pag-ibig na yan. Kapag hindi po natin fully grasped, o kaya fully naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, yung pag-ibig natin sa kapwa, apektado. Hallelujah. No, kaya nga pag-aralan po natin ito. Sabi po ng Jeremiah 31 verse 3, "The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you." Ibig sabihin talagang inilapit ko kayo with my loving kindness. No, yung tao, the more you are with that person, the more na lumalaki at lumalawak at lumalalim ang pag-ibig mo sa kanya. Hallelujah. That is the same thing with us. Kaya nga sabi ng Panginoon, pinaparanas niya sa atin ngayon, I have loved you and I have drawn you to myself. So ibig sabihin, He wants connection. He wants fellowship. He wants yung pagsasama natin every day para maranasan natin yung sinasabi niyang, I have loved you with an everlasting love. Kasi kung hindi mo nakakasama yung tao, hindi mo hindi mo ninanais na ang Diyos ay makasama everyday, hindi mo maintindihan kung gaano ka mahal ng Panginoon. And even in reading God's Word, alam niyo, whenever we are reading God's Word, God is present. God is with us. Whenever we are reading the Word of God. Kaya nga, whenever we are reading God's Word, we need to acknowledge the presence of God. Dahil gusto niya na maintindihan natin siya at makilala natin siya upang patuloy tayong umibig sa Kanya. Hallelujah. Na-imagine nyo ba kung gano'n yung aura ng Panginoon whenever you pray, whenever you come in the presence of God? Sa mag-asawa, the more you stay together, the more na nakikilala mo yung isa, the more na naintindihan mo siya, the more na lumalalim ang pag-unawa mo sa taong yan, sa iyong asawa. Dahil you stay together. Dumarating na rin yung point na galaw lang niya, alam mo na. Na kapag si Mrs. dumating, medyo nagdadabog, alam mo na, magugas ka na ng plato. Hallelujah. No, kapag si Mr. ay medyo nakasimangot, na umuwi, alam mo na, timpla ng kape, para lalong uminit. Hallelujah. Okay? Kasi ang nice ng Panginoon, para maintindihan po natin, yung pag-ibig niya sa atin, kailangan mutual. Kaya nga, I have drawn you. Doon sinabi niyang, I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, mag-response back ka doon sa pag-ibig na ino-offer niya sa atin. Kaya sabi na 1 John 4:8, whoever does not love does not know God. So yung know God dito, ang ibig sabihin sa Greek word is ginosko, meaning you will have personal relationship with the Lord or personal experience with God. Kaya nga, you will not love others dahil wala ka namang magandang ugnayan. Wala kang magandang experience sa ating Panginoon. Why? Because God is love. So, imposible na sinasabi nung naglilingkod ka sa ating Panginoon, pero hindi mo hindi nagmamanifest yung pag-ibig sa'yo. Dahil si Lord, ang very nature niya ay love. Hallelujah. No, ito yung importante sa ating Panginoon. Ito rin yung importante sa atin na kailangan nating taglayin. Kung nandyan ang Panginoon sa atin, taglayin natin sa buhay natin ng ating Panginoon. Taglay din natin ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Amen. Kaya nga, kailangan nating kilalanin kung sino ang Panginoon at kapag nalaman natin yan, alam natin kung paano umibig. Dahil ka nakabalot, nandun sa package ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kapag po tayo nakipagrelasyon sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon na tayo ay self-centered, self-serving.
Kaya nga, hinanap tayo ng Panginoon eh. Kasi kung tayo lang, hindi natin siya hanapin. Kaya nga siya yung nakipagrelasyon sa atin. Siya yung unang dumating dito sa lupa. Siya yung nakipag-connect sa atin. Hallelujah. Tingnan niyo po. Kailan dumating nung you said yes sa ating Panginoon? Di ba nung may nag-share sa'yo na tao? Di ba nung meron kang narinig na salita ng Diyos? Di ba nung nagpunta ka sa church, ang balak mo lang mamasyal at mag-scout kung sino pwedeng ligawan o kung sino pwedeng umibig sa'yo? Hallelujah. O dumating ka sa church dahil wala kang magawa, dahil nabalitaan mo sa Calvary Temple, aircon, tapos nakarinig ka ng word ng Panginoon, doon ka nagsimulang nagkaroon ng interes sa Diyos. Hallelujah. Kasi kung tayo lang, hindi natin nahanapin si Lord. Dahil we are blinded by the enemy. Ang madalas na sinasabi ng diablo sa atin, ng demonyo sa atin, hindi mo kailangan ang Diyos. Hallelujah. Di po ba sa paggising natin, ang dami na natin ginagawa. Ang sinasabi check mo na yung phone mo. Kung sino na yung nag-message sa'yo, nag-chat sa'yo. Check mo na kung anong gagawin mo. Ano yung luluto mo? Naku, iiwanan ka ng mister mo kapag hindi ka marunong magluto. Hallelujah. Yun kagad. Pero kapag si Lord ang nanguna sa atin, He will actually aayusin ng Panginoon yung schedule natin. No, I was actually reading a story of si Luther King, yung first Protestant na against Catholic. Sabi niya, marami daw siyang gagawin. Alam niya, marami siyang gagawin for the whole day. But he will spend at least 3 hours praying. Yes, marami siyang gagawin paggising niya. Alam niya, marami siyang task na gagawin. Pero isi-serve niya yung first 3 hours niyang gising with the Lord. Tayo, 3 minutes. Utang na loob pa ng Panginoon kapag umabot tayo ng 5 minutes. Kinikwenta pa natin sa ating Panginoon, Lord, di ba nagpare ako sa'yo? Naka 15 minutes na nga ako eh. Hallelujah. Pero ano yung binibigay natin? Oras, minuto. Anong kayang ibigay ng Diyos sa atin? Walang hanggan. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo marunong magmahal without God in our lives. Sabi rin ng 1 John 4:16, and we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nasa atin, kapag tayo kumikilos, base sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo nag-share ng salita ng Diyos, hindi natin pinapautang sa taong ito, nang dahil sa akin, naglingkod ka sa Panginoon. Nang dahil sa akin, nagkaroon ka ng buhay na walang. Hindi po yan. Yun po yung nagmamanifest sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagmanifest lang po yan. Di po ba, the first day, di ko lang alam, no, baka ako lang to. No, kasi the very first time na sagutin ako ng misis ko, talagang tuwang-tuwa ako. Kayo lang ang malungkot. No? Why? Kasi po, alam ko, binigay ng Panginoon sa akin yung misis ko kasi nung nag-pray po ako after nung last girlfriend ko, nag-pray po, pinakita talaga ng Panginoon yung mukha ng misis ko. Gusto nyo malaman ko anong size? Pinakita po mukha ng Panginoon yung mukha ng misis ko. Pag-uwi ko galing ng barko, nung nagbakasyon ako, pinurso ko siya, kaya nga yung youth camp natin, pursue. Pinurso ko po siya. Actually, may suitor po siya, na Kristiyano din. Pero naghintay po ako ng time ko hanggang, alam niyo naman, hanggang nagkaroon din siya po ng interest sa akin, hanggang sinagot niya na ako. Okay? Nung sinagot niya ako, 8 days, kinasal na po kami.
But we just celebrated our 27th year anniversary. Hallelujah, last week. Patagalan ba? Paeksiyan? No. Kung ano yung plano at biyaya ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Gusto niyo makita, Mrs. ko, nagtatago na. Okay, God is love. Kaya nga, kapag nandiyan ang Diyos sa buhay natin, magmamanifest yung pag-ibig, yung agape love, yung unconditional love. Okay? Sabi rin ng 1 John 4:20, actually po, ito yung magiging conclusion ng 1 John 4, no? If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Hallelujah. So, hindi pa pwedeng mahal ka ng Diyos, mahal mo siya, then you hate your brothers. You hate your neighbors. Okay? Hindi pa pwede. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan nadidiscover lang ng tao sa pamamagitan ng personal preference niya, sa pamamagitan ng mga personal conditions niya. Hindi po yan. Ang klase ng pag-ibig na in-extend natin sa ibang tao, hindi yan kung ano yung kaya natin gawin, kung ano yung alam natin gawin. No. Let ask God kung paano itong pag-ibig na nais niya na mag-manifest because God is love. Ang pinanggalingan po ng pag-ibig na alam nyo, ang Diyos. Kaya nga, love is sacred. Hindi po yan basta-basta, hindi po yan, although na-watered down ang word na pag-ibig right now dahil maraming mga tao ngayon, pag sinabi niya, wow, ang ganda ng sapatos mo. And I love it. Wow, ang ganda ng t-shirt mo. Fit na fit yan sa akin and I love it. Ano yan? Pwede pa kasalan? Hallelujah. Kahit ano na lang, wow, I love it. Pero yung pag-ibig na to, nais ng Diyos na respetuhin natin dahil ang pag-ibig na yan, natin pag-uusapan at ating pinag-uusapan ay galing sa Diyos. Nobody can tell what true love is except God alone. Sa Kanya lang. Kaya nga sa kasalan na ginagawa, we promote or we instill sa mag-asawa na ang Diyos ang maging sentro ng kanilang pag-ibig. Hallelujah. And that will be true love. Kapag ang Diyos ang pinili mo na maging sentro ng pagsasama nyo. Hallelujah. So, without God in your life, you cannot express true love. Amen? Ibig sabihin, kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi yan true love. Kapag may true, parang di ka nag-exam True or okay. Na-remind data kayo. Okay. God Himself is the best example of selfless love when He gave His one and only Son to die on the cross to save us from hell. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo as we read John 3:16. Okay? Nakatingin ka na sa sarili mo? Okay. The Word of God said, For God so loved the world. Palitan mo ng pangalan mo. For God so loved, okay? That He gave His one and only Son. For what reason? Because without Jesus redemption sa buhay natin, napapahamak at mapapahamak tayo. Okay? Wala tayong buhay na walang hanggan. But, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. The Word said, for God so loved. Ibig sabihin, this love is so extravagant. It's so generous. That He gave His one, yamo kabud, binyene pa, para kang itsurang yan. Hallelujah. Hindi ba tayo ganun kamahal ng Panginoon? Okay? Ibinigay niya ang kanyang anak to die for us. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaso nga lang, madalas, ang buhay na walang hanggan napapag-usapan lang kapag Sunday, 10 o'clock. Pero pagdating mo after church, wala na, hindi mo na pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan mo yung buhay mo dito sa lupa. Sadly,
Ang katotohanan, buhay na walang hanggan ang inahanda ng Diyos para sa atin, hindi temporary. Kaso nga lang, hindi tayo nagdadwell doon sa eternity na ino-offer sa atin ng Panginoon. He gave. Kaya nga siya na yung umabot. Hindi natin aabutin ng Panginoon, kaya siya yung gumawa. He gave His life, His Son. Just to die on the cross. Parang napakasimple kung paano sabihin, He died on the cross. Parang napakasimple, no? Ang hirap atang ipako sa krus. Sa kasalanan, di mo man ginawa. Para lang magkaroon ng lahat ng taong na umiibig sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, at naniwala sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Take note, na buhay si Jesus sa Israel. Sa mga chosen people of God. Pero ano ginawa sa Kanya? He was rejected. Kaya, kung hanggang ngayon si Jesus rejected sa'yo, busted sa'yo, alam mo na kung anong damdamin ni Jesus sa'yo. Alam na niya kung paano mo minaliit yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Even right now, nangungusap ang Panginoon sa atin. Huwag nating sayangin ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Dahil alam niya, sobrang sakripisyo ang mangyayari kapag ikaw ay nasa impyerno. At nais ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, nais ng Panginoon na tanggalin ka dyan. Hallelujah. Amen? Kaya ngayon, true love, sa Panginoon lang nanggagaling. Kaya nga kung ikaw ay naghahanap ng true love, ask God. Lapit sa Panginoon. Second, the kind of love, God kind of love is not self-centered because God kind of love prioritize the needs of others. Grabe, ne? Ibig sabihin, kung hindi yan self-centered, kung hindi yan self-centered, hindi yan serving. Tama? Hindi self-serving. Pag sinabing, we prioritize the needs of others. Pero ito, kapag nag-pray ka kay Lord, Lord, sana po, Lord, yung mapangasawa ko yung gwapo. Self-serving ka agad, no? Matalino. Self-serving kasi matalino, ibig sabihin, magre-rely ka sa kanyang katalinuhan. Tama? Mayaman. Di ba self-serving yan? Para hindi ka na magtrabaho? Mabait. Okay? Para pwede mong utusan. Kasi mabait eh. Di ba self-serving? Pero as you grow in the Lord, at tumatanda ka na rin, at pagdating mo ng 40, doon mo malalaman at ma-identify yung true love. Lord, basta Kristiyano yan. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang po, hindi lahat ng gwapo mababait. Yung mga taga-Calvary Temple, oo. Tama, no? Pero ito, you need to pray. Kasi hindi lahat ng Kristiyano sinasabi mong, magatin naman church. You need to ask God, Lord, yan na po ba? Pero at times, self-serving pa rin eh. Lord, may katinikin church! Pati may paboring biyakan ako. Meron pa, ito. Lord, sagutan ako mo, maglingkod ko kaya ka. Eh, nung yan nakasagutan? Di ba self-serving? Sino yung inaayawan mo kapag hindi ka sinagot? Parang nagmamalaki ka pa kay Lord. Parang utang na loob pa ng Panginoon na kailangan sagutin ka ng liniligawan mo. Hallelujah. Hallelujah. No? Pero we ask, kung gusto mong magkaroon ng mapangasawa, no? Learn to prioritize the needs of others, ibibigay ng Panginoon yan sa'yo. Hallelujah. Hintayin mo yung biyaya na Panginoon. Sabi ko nga sa'yo kanina, sinilang na. Biro lang po. Philippians 2:3-8 said, do nothing out of selfish ambition. Ibig sabihin, huwag mong gawin yung pag-ibig o iibig ka sa iba dahil sa sarili mong advantage lang, no, para ikakaangat mo. Or vain conceit. Ibig sabihin, huwag mo tingnan masyadong mataas ang sarili mo kasi kapag nangyari yan, you cannot serve other.
You cannot prioritize the needs of others. Okay? But rather, in humility, value others above yourself. Ibig sabihin, regard mo yung iba na mas mataas sa'yo. Okay? Dahil lang gusto ng Panginoon, ito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Okay? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ito yung nais ng Panginoon. As we grow spiritually, as we grow mature in our faith, yung mindset natin, nagiging kamukha na ng Panginoon. Okay? Kasi ang mindset, ito yung mind natin, ito yung battleground. At pagsilbihan ke, siping kayong balayan, kilala ke. Masungit siya. Mas masungit ka nga eh. Okay? Pero ito, as we have this mind of God, naunawaan natin kung gaano ka-pleasing and perfect yung will ng Panginoon. No, sabi na Romans 12, kung gaano kapag nagkaroon tayo ng renewal, na-renew ang ating kaisipan sa kaisipan ng ating Panginoon, doon natin nakikita at nalalaman kung gaano kagbuti ang mga nais ng Panginoon sa buhay natin. In verse 6 said, who being in very nature God. Si Jesus po ito, pinag-uusapan natin, the mindset of Christ, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. No, sa ibang translation, something to be grasped. No, kaya niya, pwede niyang panghawakan. Diyos siya eh. Okay? Pero hindi niya ginamit ito. Dahil nakafocus siya sa kanyang humanity, sa kanyang mission. Okay? So, hindi niya ginamit ito para iserve siya. Para magkaroon siya ng, tag nito, in his own advantage. Ibig sabihin, ikakabuti niya. Okay? Hindi ito. In verse 7, rather he made himself nothing, emptying himself. Okay? Taking the many nature of a servant. Ano yung servant? In other word ng servant is slave. Ibig sabihin, nothing. Okay? Being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Tingnan niyo po. The reason why Jesus was born, of course, sa Bethlehem, pero sa sabsaban, sa stable. Dahil nais ng Panginoon na lahat ng lalapit sa Kanya, pwede. Kasi kung si Jesus ipinanganak sa palasyo, hindi makakapasok ang mga shepherds. Hindi makakapasok yung mga poor, yung mga mahihirap. Pero yung nasa sabsaban, pwedeng pumunta yung mayayaman. Pwedeng pumunta yung mga mahirap. Okay? Kaya nga pinili ng Panginoon na doon isilang. Nakukuha niya ngayon? Because He wants to be with us at para ma-connect niya tayo sa kanyang humanity at maintindihan natin kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng as He sacrificed Himself sa krus, no, para tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Even death on a cross. Kasi ito po yung mission ng Panginoon. Hindi niya mission yung ipakita niya kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-godly, or ang nature niya is God, na kahit anong sabihin niya, gagawin niya. Alam niyo, nung pinugutan ng tenga ni Peter, yung servant ng high priest, sabi ng Panginoon, na posible maraming mga sundalo o Roman soldiers na kasama ng mga high priest nung huhulihin si Jesus sa Gethsemane. Posible marami kasi kilala si Jesus. Nagmimilagro si Jesus. Maraming umiibig kay Jesus during that time dahil sa pagkilos, sa pagpapagaling, sa pagpapakain, sa kabutihan ng ating Panginoon nung nandito siya sa lupa. Posible nung dumating siya, ay nung iulihin siya, maraming mga Roman soldiers kasama mga high priest. Nung tumaga si Peter, sabi ng Lord sa kanya, hindi ko ba kayang hingin sa aking ama na magpadala siya ng 12 legions of angels? Alam niyo kung gaano karami to? Yung isang legion na army ng isang Roma, pag isang legion, complete legion, ng one complete legion ng Rome, composing 6,000 armed men. 6,000 times 12. 72,000 angels. Nang isang angel during the time of David, kapag
binasiwas niya ang kanyang sword, 70,000 kagad ang namamatay. Isang angel pa lang. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Dahil ang mission niya, iligtas tayo, i-redeem tayo sa krus. Hallelujah. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at i-redeem tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi na ng Mark 10:45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and give His life as a ransom for many." Son of Man. Doon siya nakafocus sa kanyang humanity. No? For even the Son of Man. Doon niya, pinili niya. He emptied Himself to be God. But He is 100% man, 100% God as well. Pero pinili niya to be 100% man. Para tayo. Dahil po ang sacrifice must be human. Yung sinner, ang tao, ang nagkasala sa Diyos. Hallelujah. At ang Diyos ang gumawa ng consequence. Kailangan Diyos din po ang magre-retrieve, magpapawalang bisa doon sa consequence. Magpapatawad sa ginawa ng tao sa Diyos. Kaya nga po siya yung napako sa krus. Sabi nga ng Romans 5:8, while we are still sinners. Grabe. Hindi pa tayo umiibig sa ating Panginoon. Christ died for us. Hallelujah. Helping others with their needs is only possible if you genuinely receive Jesus as your Lord and Savior of your life. No, kung si Jesus iniisip, natingnan mo ba yung sarili mo nung binabasa natin yung John 3:16? Nakita mo ba kung gaano ka banal? Nakita mo ba kung gaano ka perfect sa presence ng Panginoon? Nakita mo ba kung gaano ka flawless ang buhay mo? O nakita mo kung gaano ka kasama? Kung gaano ka karumi? Na kaya ka apak sa sanctuary ng Panginoon right now because of the grace of God na available sa ating lahat to those who believe. Hallelujah. Kaya nga hindi natin kayang gawin yan without Jesus in our life. 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Okay? The old life is gone, the new life has begun. Paano yung has become a new person? Ito yung sinasabi ng Philippians kanina, having the mindset of Christ. Okay? Alam niyo kung bakit mayroong regression? This is our topic last Sunday. Alam niyo po bakit may regression? Nagre-regress ang faith natin? Because of selfishness. Because of self-centeredness. Kapag hindi mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo, nagre-regress ka, parang pinamumukha mo kay Lord, eto kasi ginawa mo, hindi mo binigay. It's being centered, self-centered, being selfish, being self-serving. Kaya tayo nagkakaroon ng regression. Hallelujah. Dahil di mo nakukuha sa palagay mo, sa katalinuhan mo, parang nararapat sa iyo yan, pero hindi binibigay ng Panginoon. Parang mas magaling ka pa kay Lord. Na sinasabi mo, Lord, magkakaroon lang ako, mas lalong lalalim ang pag-ibig ko sa iyo. No, alam na pa yung kapag binigay niya sa iyo, sa oras na niya, kaya hindi pa niya binibigay, dahil alam niya kapag binigay niya ka agad-agad yan, lalayo ka sa Kanya. Alam ng Panginoon yung mga bagay na tumitibok sa puso natin. Alam ng Panginoon kung ano yung dinidesign ng ating kaisipan. But He loves us. Tandaan po natin, He loves us. Dinidisipline niyo po ba o pinapalo niyo po ba yung mga anak niyo? Bakit niyo sila pinapalo? Dahil galit kayo? Dahil gusto natin silang maging disiplinado. Na yung nakikita natin hindi maganda, hindi nila gagawin. Kaya natin sila pinapalo. Pero kung yung pamamalong yan out of love, kapag pinalo natin, hindi natin sila pinaparusahan, but dinidisiplinahan natin sila. Kaya nga ang tawag dyan is rod of discipline, not rod of punishment. Hallelujah.
Galatians 6:2 said, carry each other's burden. In this way, you fulfill the law of Christ. Ano yung as we fulfill the law of Christ? Ang sabi ng Panginoon, love one another. As we love one another, we carry each other's burden. And because of that, we fulfill the law of Christ. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, tinuturuan din tayo ng Panginoon sa 1 John 3:16. This is how we know that what love is. Okay? No? Paano natin ipakita yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa iba? Christ laid down His life for us and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Yes, sinasabi, mahal mo ang Panginoon, pero may pangangailangan nito at binibless ka ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung The Good Samaritan parable ng ating Panginoon? Okay? Tinanong ng Panginoon, sino ngayon ang nagmamahal sa kanyang neighbor? Kasi yung priest, iniwasan. Yung biktima ng pagnanakaw. Okay? Yung isang lingkod din ng church, iniwasan din. Pero sino yung lumapit? Yung kinoconsider nilang kaaway. Yung Samaritan. Kaya tinanong ng Panginoon, sino ngayon ang nagmamahal sa kanyang kapitbahay? Hallelujah. Parang may nagtanong, Pastor, ako na po ati is. Kawanyan ko na po. Di ba sabi ng Ephesians 5, love your wife? Pastor, pero sobra na. Hallelujah. Ay, by the way, meron pang di nakakaintindi ng Kapampangan dito? I-Englishin ko. Pastor, gawa ko na gana-gana. Kawani na kami. Sige. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Pastor, di rin effective eh. Sige, last na to. Sabi rin, hanap ka ng bahay, katabi ng bahay nyo. Doon ka tumira. Bakit, Pastor? Kaya nga ayaw ko na makita ang asawa ko eh. Hindi. Doon ka tumira, sa tabi ng bahay nyo. Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Panginoon, love your neighbor. Okay? Alam nyo, as we love God, natututunin natin mahalin ng ating kapitbahay. Actually, ang kapitbahay hindi literal na kapitbahay. Okay? But the other person, especially your family. Hallelujah. If anyone has material possession, kaya nga kapag meron kang material possession, we need to share. Okay? Dear children, verse 18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Ibig sabihin, kapag po pinagpipray natin ang ating kapwa, direkta mapagsamantala ka niya, lumapit na, Pastor, tingin ko pong pangangailangan. As we pray, asking God to bless them, ikaw na unang magbibless. Hallelujah. Hallelujah. Kaya after ng communion, hindi nyo na ako makikita muna. Hallelujah. This is love. Kasi nga, ine-extend po natin sa pamamagitan ng pagkilos din ng Panginoon sa buhay natin. By the way, tayo po ba'y pinagpapala ng Panginoon? Can I hear hallelujah? Hallelujah. So alam natin na meron po tayong maibibigay, may tutulong. Hallelujah. Pero tingnan niyo po ito. In Ephesians 4:28, as we serve the needs of others, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon sa ating trabaho, sa ating business, dahil para po meron tayo ma-share sa mga nangangailangan. Pero, eto, kapag ikaw ay inang utang at hindi ka marunong magbayad, ang tawag ko dyan ay stealing. Gusto ulitin ko? Hallelujah.
No? Tapos gagamitan mo pa ng lengguaheng, alam mo, pinag-pray ko. Sabi ng Holy Spirit sa akin, ikaw daw lalapitan ko kasi ikaw daw magpapahiram ng kailangan ko. Hindi po ganon. Ang Diyos nagpapala po, hindi po nagpapahiram. Before you approach your phone, approach the throne of grace of God. Kaya nga, Pastor, sinabi na ng Holy Spirit, ikay eh. Baka hindi Holy Spirit yan. Baka yung Holy Rosary. Hallelujah. Pero ito, ano po yung mas kailangan ng neighbors natin? Yung mga, ano talaga yung pangangailangan ng tao? Salvation through Christ is what people need most. Kaligtasan. Kaya nga, we need to share them the Word of God. Hallelujah. Nagsishare po tayo. Hindi lang po material possession, but as well, the Word of God. Kaya nga, we need to be ready kasi gagamitin po tayo ng Panginoon. Praise the Lord. At napaka-effective po yan kapag may lumapit po sa inyo, hindi mananampalataya, lalo na kakilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, alam nyo, hindi pa mananampalataya, tapos lumalapit sa iyo, humingi ng tulong. Pagkakataon mo na sharean siya. Kasi vulnerable po siya. Open na open po siya dyan. Hallelujah. Lalo na kapag sinishare nyo, nandun na 1,000 nakalabas na. Alam mo, gusto mo na kitang sharean eh. Hallelujah. Gusto mo bang pag-pray muna kita? I believe, open po sila because they need someone who is so powerful para tanggalin po sila doon sa ganong sitwasyon. Yes, yung sa atin, pangsamantala, pangtapal. Pero yung ibibigay ng Panginoon, pangtanggal doon sa kanilang kahirapan. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians 9:19-21, though I am free and belong to no one, I made myself a slave to everyone to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like not having the law, though I am not free from God's law, but under the Christ's law, so as to win those not having the law. Ang sinasabi lang po ni Pablo sa mga Corinthians, nag-a-adjust po siya para makapag-connect sa mga Hudyo na masyadong mataas ang respeto nila sa batas, no? Yung sumunod sa batas. Siya, ganun din po, para lang ma-win ang mga Hudyong ito. Pero sa mga Hudyo na they are living under grace, ganun din po siya, para makapag-connect sa tao. Pero hindi po ito excuse, no? So, Pastor, pwede na retang kaluguran kong miminom, magiinuman ko pa. Ano sabi ni Pastor Manny dyan? Ano sabi niya? Lamaran. Okay, bisa ka mo. Pastor, edi pwede na. Kunwari, makipagsugal ko. Pero habang gagawak kami, habang mangogo kami, alam niyo yan? Ano kasi to? Si share king word mo, si share king word na ning Ginoo. Okay mo yan, Pastor. Nasabi ng Pastor Manny? Bisa ka mo? No? Ako po, hindi po ako excuse dito, no? Although, merong layunin. Nung ako po nagbabarko pa, long time ago, pag po Sabado, nagkakainuman. Hindi po ako nakikipag-inuman, ang inom ko, Coke. Pero nakikisama ako sa kanila. Gumigitara ako sa kanila, pinagkakantas ko sila. To win them. Kasi balak ko po magkaroon ng Bible study sa barko pag linggo. Kaya isa sa mga crew na hindi ko makalimutan, sabi niya, Sir, hindi ka naman iminom talaga, but you stay with us. Kasi po hanggang 11 o'clock, gising po ko para po damayan yung kasama. Para po the next Sunday, makasama ko sila. Meron din po ako nakasama, sabi niya. Ako, Sir, hindi ako nagpapasalamat na nakasama ako sa kumpanyang ito. Kasi actually, mas mababa ng $200 ang sahod ko dito sa kumpanyang ito. Mas mataas yung kumpanyang dati.
Pero sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos, nakasama kita. Tumawag ako sa misis ko, sabi ko, pag uwi ko, kasi pauwi na po siya noon, nung nag-testimony siya sa akin. Tumawag ako sa misis ko, dahil pauwi na siya. Sabi niya, pag uwi ko, hanap tayo ng church. Anong sagot ng misis niya? Lasing ka na naman. Sabi niya, hindi ako lasing. This time, it will be different. Pag uwi ko, hanap tayo ng Christian church. Hallelujah. Sana ganun. Ali ka mumuling may sambut. Kaya ka mumuling susuka. Amen? Hallelujah. So, hindi siya excuse. Pero tangaliwa ka niya, ito, sabi ng Pablo, sabi ng pastor, pwede, maging kang adaptable. Hindi po siya ganon. Be wise as a serpent. Amen? People with God kind of love will always prioritize the need of others, especially the need to be saved through Christ alone. Ito po yung pakay natin. Kaya nga po, lumalapit tayo sa mga kaibigan natin. Pinupuntahan natin mga kaibigan natin. Amen. Pastor, baka na ito. Okay mo, every occasion, minom kong wine. Red wine. Okay lang. Pero tanungin mo, gaano kadalas yung okasyon? Baka linggo-linggo naman yung okasyon. Hallelujah. Para hindi po tayo baka iiwanan kong bitin ito, no? Ask God's will. Pag-pray nyo. No? Parang yung leon, no, nakakita ng tao. Kakagatin na siya ng leon, eh. Nag-pray yung tao, sabi niya, Lord, baguhin mo kanyang kaisipan. Yung leon, na-born again. At that very moment, na-born again. Alam ginawa ng leon? Yumuko. Thank you, Lord, for these blessings. Pag-pray nyo, kapatid. Amen. Asking the will of God. Ngayon, eto, may nagsasabi, Pastor, chami ito mong bote, okay mo? Kung magpipray ka at nakainom ka ng isang bote, at naramdaman mo yung manifest presence ng Panginoon, go. Pero kung hindi, tigilan mo yung kapatid, palusot mo lang yan. Amen? Kakaintindihan po tayo dito? Okay? We are being made righteous by Jesus at the cross of Calvary. Hindi yan biro. Kaya wag mong biruin yung pagmanampalataya mo sa ating Panginoon. Amen? Okay, third, God kind of love is not self-centered because God kind of love has the power to love its enemies. Pwede na tayo mag-communion? Wag lang muna to. Okay, parang nakakalungkot na mensahe. Love your enemies. No? Tingnan po natin, basahin po natin bago kayo mag-react. In Luke 6, but to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray those who mistreat you. Tingnan niyo po yung gagawin natin to those people. Love, do good, and bless, and pray for those who mistreat us. Ito yung mga kaaway natin. Okay? Ito yung gusto ng Panginoon. No? For what reason? In verse 29 said, if someone slaps you on one cheek, to turn them to the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Okay? So, anong dahilan? Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Grabe, no? Do to others as you would have them to you. No? Ito. Kung winiwin mo yung asawa mo sa Diyos, sinampal ka niya, ibigay mo pa yung kaliwa. Ano yung sinasabi dito? Willing kang tanggapin yung bagay na yan para lang mawin mo siya. Okay? Pero hindi ko sinasabing sasaksakin ka na, huwag kang iilag. Okay? Hindi yan, no? Have the wisdom of God. Kapag para to win your brothers, kung ministrit ka,
huwag kang gaganti. Hayaan mo si Lord ang tumugon. Ang bagay na ito pinag-uusapan natin is about vengeance, ang pagganti. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Hallelujah. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Tama? Tapos ito rin. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Common, 1 plus 1. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expect to be repaid in full. But, ito na yung but, love your enemies. Okay, pag sinabing love, anong klaseng love? Agape love, unconditional love. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then, eto na, then, after ng but, nandun yung then. Then, ito yung result. Then your reward will be small things. Okay? And you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Tingnan mo kung gaano ka-good, ka-kind ang Panginoon sa buhay mo. Ilang beses mo nang nagkasala against God? Ilang beses ka nang tumalikod kay Lord? Ilang beses ka nang umayaw kay Lord? Ilang beses mo nang in-ignore si Lord sa buhay mo? Ilang beses na rin napahiya si Lord sa buhay mo? Be merciful just as your Father is merciful. He is so merciful. Hallelujah. Alam niyo, ito yung maganda sa mga mahal natin sa buhay. Isipin natin kung anong kalalagay nila sa impyerno. Yes, may mga problema tayo within our family. Minsan nagkakaaway-away, mga magkakapatid, magpipinsan, magpapamilya. Pero isipin po natin, kumusta sila kapag hindi sila nagbago, di nila nakita yung pag-ibig ng Diyos na meron tayo sa buhay natin. Kumusta sila? So while we are still enemies of God, He already gave His best for us. That is in Romans 5:8. While we are still sinners, Christ died for us. Ito pa, in Colossians 1:21 to 23, once you were alienated, ibig sabihin, separated from God, outside sa Kanyang covenant, outside sa covenant relationship ng ating Panginoon. No, you were alienated from God and were enemies in your minds because your evil behavior. Ibig sabihin, in our mind, nagkakasala tayo kasi nga wala pa yung mindset ni Lord sa buhay natin o sa ating kaisipan. But now, He has reconciled, putting back together, okay? Been reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusations. Ano ginawa ng Panginoon? He has reconciled us. Hindi niya tiningnan kung anong meron ka dati. Ang tiningnan niya yung puso mong tumitibok ngayon sa Kanya. Kung gaano ito kabuti, kung gaano ito ka-desire na magpuri, sumunod sa ating Panginoon. At sabi rin ng 23, if you continue in your faith, at pag pagtuloy ka sa ganyang pananampalataya, remember, si Paul ang nagsulat niyan. He was in the prison no sinulat niya ang Colossians. Hallelujah. But he's saying, if you continue in your faith, okay? Kahit sa mga persecutions, difficulties, we must continue in our faith, established and firm, and not move from the hope held out in the gospel. Ibig sabihin, huwag tayong paanod sa ibang katuruan. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, established and firm sa word ng ating Panginoon. This is the gospel that you heard and has been proclaimed to every creature under heaven, and to which I, Paul, have become a servant. Parang sinasabi ni Pablo right now, yes, nakakulong ako, pero hindi ako natatakot. Hindi ko kinakahiya kahit ako'y nakakulong because I want to remain faithful with my God. Yes, may mga problema. We have these enemies. Hindi natin makontrol. But God can convince them. God can control your situations to overcome them. Kaya nga, we have to have the mind of Christ.
The reason we can love our enemies is because He first loves us. Kapag naintindihan mo to, you can love other people as well. Because God is love. Hallelujah. And 1 John 4:19 said, we love because He first loved us. Without Him na umibig sa atin, hindi natin magawa na palabasin ang pag-ibig na yan, ang true love na yan, sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, without God working in our life. The God kind of love is not self-centered because God kind of love comes from a holy God. The God kind of love prioritizes the needs of others. God kind of love has the power to love its enemies. Sabi ng 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but from Him who died for them and was raised again. Hindi na tayo to. It's Jesus. Sabi rin ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. I have been crucified with Christ. Ibig sabihin, I am dead already, but made alive because of Jesus. So si Jesus na ang nagmamanifest, ang nabubuhay sa atin. At kung ano man gagawin ng ating mga kaaway right now, hindi tayo na-affect. Yes! With our feelings, yes. But if we understand kung gaano tayo kaibig ng Panginoon, kung gaano nag-manifest ang pag-ibig ng Diyos, kung paano natin naintindihan na ang Diyos ay gumawa para lang tayo magkaroon ng connection sa ating Panginoon, we can love them. Dahil itong mga taong ito na umaaway sa atin, something na gustong manakit sa atin, ayaw nila sa atin, inibig din sila ng Panginoon. Hindi lang tayo. Kung sa Diyos ang hirap, when He was actually in the cross of Calvary, nung nakita niya yung mga sumisigaw, crucify Him, wala naman siyang ginawa. Yung mga tao dumura sa kanyang muka at sinasabing, tanggalin niyo yan, patayin niyo siya, i-crucify niyo siya. Pero sinabi pa rin ng Panginoon sa krus, He prayed, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. It was Jesus in the presence of very painful way of death, of dying. Sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hallelujah. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. People with God kind of love should live for Jesus, who loves us and gave Himself for us. You know, I don't know if this will be applicable to you. Perhaps, meron dito, hanggang ngayon hindi pa rin mapatawad ang taong nanakit sa kanya. Sa oras na to, pinapalaya ka ng Panginoon. Learn to release forgiveness. Palalayain ka ng Panginoon sa bitterness. Palalayain ka ng Panginoon sa resentfulness. Palalayain ka ng Panginoon sa damdamin na yan against with that person. Just learn to forgive. It is also our prayer. Forgive my sins as I forgive those people who sin against me. This is God's word. This is not comes from me alone. Kaya it's about time to forgive. Dahil pinapalaya ka na ng Panginoon right now. May taong nang iwan sa'yo, patawarin mo na siya. May taong nagpahiya sa'yo, patawarin mo siya. Hallelujah. Hindi ko alam kung paano yung prayer. Hindi ko alam. Pero kilala niyo ang bawat isa. Release forgiveness. At alam ko, palalayain ka ng Panginoon sa oras na. Shall we all stand? Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord.